Naliligaw na yata ako. Parang hindi ko na maalala kung saan ako nanggaling kanina. Pabulong na wika ni Amara sa sarili nang tila hindi na makabalik sa kanyang daanan pauwi. Galing siya noon sa pangangahoy, ngunit dahil naaliw siya sa pangunguha ng mga iyon ay hindi niya na namalayan na nakalayo na pala siya. Kaya naman hindi niya napansin na naliligaw na rin siya ng mga oras na yon. Teka, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka! Layuan mo ako! Bulalas na sigaw niya nang makita sa kanyang harapan ang isang maitim at malaking nilalang, at bigla iyong lumitaw ng hindi niya alam at hindi niya namalayan. Ang mga mata nun ay pulang-pula at ang labi ay nangingintab sa kaitiman. Mahaba rin ang dalawang kamay at daliri nito na hindi maipaliwanag kung anong uri ng nilikha. Bigla ay nakadama ng panghihina si Amara na tila ba may kung anong pwersa ang humahatak sa kanya upang antukin at kusang mahiga sa kalupaan ng naturang bundok. Ilang sandali pa, nararamdaman niya na tila may kumukumbabaw sa kanya at nais niyang manlaban, ngunit hindi siya magkaroon ng lakas ng katawan upang gawin iyon. Ilang saglit pa ay naramdaman na lamang niya ang kakaibang sensasyon na noon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Matapos nun ay nawalan na siya ng malay tao. At nang magising siya ay litong-lito siya at tila walang naaalala sa mga nangyayari. Nagpalinga-linga siya sa paligid at dali-daling tumayo at inayos ang sarili. Tila ba pagod na pagod siya at tagaktak ang kanyang pawis na animoy galing sa isang malayong paglalakbay. Ang hindi niya alam ay mayroong nakasaksi sa nangyari at naganap bago pa lamang siya nawalan ng ulirat. Iyon ay si Mang Piping, ang kauna-unahang dalubhasang albularyo sa kanilang baryo. Nang makauwi ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang ina na alalang-alala sa kanya. At doon pa lamang niya nalaman na halos magtatatlong araw na pala siyang nawawala sa kanilang baryo. Diyos ko, Amara, anak! Ikaw nga ba yan? Mabuti na lang at nakabalik ka. Saan ka ba nanggaling? At halos 3 araw ka nang nawawala. Gulat na sabik na bulalas ng kanyang ina. Po, hindi ko po alam na ganun katagal na ako nawawala. Nangahoy lang naman po ako sa kabundukan. Nagtatakang sagot naman niya sa ina. Nangahoy? Nasaan ang mga nakuha mong kahoy? Takang tanong nito sa kanya. Saka pa lamang napagtanto ni Amara na wala nga pala siyang kahit anong dala maliban sa kanyang sarili. Hawak ko lang po yun kanina . Hindi ko lang po alam kung nasaan nakalagay. Nauutal na tugon naman niya. Naku, Amara ha. Hindi porkit 23 taong gulang ka na, magagawa mo na ang lahat ng nais mo. Alalahanin mo. Inihabilin ka sa akin ng ama mo bago siya namatay na pag-ingatan daw kita at wag hayaang mapunta sa responsableng lalaki. Mahabang pagtatalak ng kanyang ina na tumuloy na sa kusina upang ipagpatuloy ang ginagawa. Pasensya na po, Nay. Hindi naman po ako nakikipagkita sa kung kaninong lalaki. Nangahoy lamang po talaga ako sa bundok at bigla po akong naligaw. Pagsusubok niyang pagpapaliwanag, ngunit hindi na iyon inintindi pa ng kanyang ina. Nagtataka man ay wala na lamang nagawa si Amara kundi ang kumilos na at gawin ang mga gawaing bahay na madalas niyang tinatrabaho doon. Iyon ang lugar ng mag-inang sina Amara at Amelia. Isang malayong sulok ng Negros. May isang baryong tahimik sa umaga, ngunit nababalot ng misteryo sa dapit hapon. Napaliligiran ito ng malalagong tubuhan at matandang kagubatan na tila may lihim na binabantayan. Sa gitna ng baryo, may lumang simbahan na saksi sa mga kwentong hindi kailanman napag-usapan. May mga bulong ng matatanda tungkol sa nilalang na dumadalaw tuwing kabilugan ng buwan. Bagamat payak ang pamumuhay ng mga taga roon, hindi may paliwanag ang takot na bumabalot sa kanila kapag dumidilim na ang langit. Ang baryong ito
ay hindi lamang tahanan ng mga tao, kundi pati na rin ng mga aninong bihirang makita, ngunit laging nararamdaman. Matapos ang ilang buwan ay natuklasan ng mga tao sa baryo, maging ng kanyang ina, ang hindi mapaliwanag na biglaang pagdadalang tao ni Amara. Nung una ay halos hindi maniwala ang kanyang ina na si Amelia, ngunit nang magpatingin sa komadrona ang kanyang anak habang kasama siya, ay wala na siyang nagawa kundi ang maniwala. Sino ang ama ng dinadala mong yan, Amara? Sinasabi ko na nga ba eh. Yung panahon na nawala ka sa 3 araw, doon ka nagpunta sa lalaking yun, ano? Galit na pag-aakusa nito sa kanya. Hindi po totoo yan, inay. Wala po akong katipan at kinikitang sino mang lalaki. Kaya pakiusap, huwag naman po sana ninyo akong pagsalitaan ng ganyan. Depensa niya sa kanyang sarili. Habang nasa mainit silang pag-uusap, ay kumatok si Mang Piping sa pintuan ng kanilang bahay at kaagad naman iyong pinagbuksan ni Amelia. Nang mabuksan niya ang pintuan, ay niyaya siya ng matanda sa di kalayuan upang kausapin na hindi naririnig ni Amara. Amelia, walang kasalanan ng iyong anak na si Amara. Nakita ko ang buong pangyayari, ang buong kaganapan. Panimulang wika ni Mang Piping. Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Piping? Taka at gulat na tanong ni Amelia sa matandang albularyo. Ang iyong anak ay biktima ng panggagahasa ng isang masamang engkanto na si Gardon. At sa panahon na sumapit sa tamang edad ang magiging anak ni Amara, ay kukunin iyon ng kanyang ama. Paglalahad ni Mang Piping. Sa sinabing iyon ay wala nang nagawa pa si Amelia kundi ang maniwala, sapagkat kilala sa kanilang baryo si Mang Piping na kailanman ay hindi pa nagkakamali sa kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilan pang mga buwan, ay isinilang na ni Amara ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Isa na siyang ganap na ina sa napakagandang sanggol na babae at pinangalanan nilang Miranda. Habang inaalagaan at pinapalaki niya ang anak, ay hindi niya maiwasang palaging magtanong sa kanyang ina na si Amelia kung ano at saan ba talaga ito nagmula. Ayaw pa sana iyong sabihin ni Amelia, ngunit dahil sa madalas na pangungulit ni Amara, ay napilitan na siyang ipagtapat dito ang katotohanan. Naisipan din niya na karapatan din naman ng kanyang anak na malaman kung ano ang tunay na pagkatao ng anak nito. Ang iyong supling ay hindi pangkaraniwang anak ng ordinaryong tao, Amara. Panimula ni Amelia. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Hindi ko po kayo maunawaan. Maaari po bang sabihin ninyo sa akin ang buong pangyayari? Nagtataka at nalilitong usisa niya sa ina. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ni Amelia bago nagpatuloy sa pagsasalita at ipinaliwanag sa kanyang anak ang buong pangyayari, ayon na rin sa kung paano iyon ikinuwento sa kanya ni Mang Piping. Halos hindi naman makapaniwala si Amara dahil sa kanyang nalaman. Ngunit dahil napamahal na siya sa anak, ay wala na siyang nagawa kundi ang piliing mahalin ito at palakihin na kagaya sa mga ordinaryong tao tulad nila. At isa pa sa nakakatakot na maaaring mangyari, anak. Nasabi rin sa akin ni Mang Piping na kukunin daw sa iyo ng kanyang ama, iyang si Miranda. Sa oras na nasa sapat na gulang na siya. Dagdag pahabol ng kanyang ina na nagpagulat sa kanya. Po, hindi po yun maaari. Mamamatay muna ako bago niya makuha ang aking anak. Hindi ako papayag. Matigas na wika ni Amara habang nakatingin sa kanyang sanggola. Kalaunan ay unti-unti nang lumalaki si Miranda at nagkakaedad na. Nagiging isang ganap na bata na siya at nakakagawa na rin ng mga gawaing bahay. Siya ay isang tahimik ngunit masigasig na dalaga na mahilig magluto. Doon na rin siya lumaki sa kanilang baryo sa Negros at ang kanyang ina naman na si Amara ay naging isang mahusay na mananahi. Ipinasya ng kanyang ina na ilihim ang tunay niyang pagkatao at ang kanyang pinagmulan. Ayaw nitong malaman niya iyon
kaagad sa murang isipan dahil maaaring hindi lamang iyon maunawaan ni Miranda. Kaya naman nananatiling lihim sa bata ang tunay niyang katauhan. Habang lumalaki siya, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon niya sa pagkain. Ang bawat putahe na kanyang niluluto ay parang may kakaibang bisa. Ang mga taong nalulungkot ay biglang sumasaya. Ang may sakit ay biglang gumagaling at ang mga nag-aaway ay parang napapawi ang galit matapos kumain ng kanyang lulutuin. Ngunit may mas malalim pang lihim dahil kalahating engkanto si Miranda. May dalang sumpa. Habang siya'y nagluluto para sa iba, unti-unti ring kumukuha ng isang bahagi ng kanilang alaala o damdamin ang mga pagkain na niluluto niya. Kaya kung minsan may mga taong nakakalimot sa kanilang problema matapos kumain, pero may ilan ding hindi maalala ang sarili nilang pangalan o tirahan. Kaya naman madalas ay maraming naliligaw sa kung saan hanggang sa hindi na muling makita pa. Ngunit iyon pala ay isang sumpa ng kanyang engkantong ama na si Gardona. Ang bawat makakalimot at mawawala sa katinuan ay napupunta sa ligaw na lugar hanggang sa kunin na iyon ng kanyang ama at dalhin sa kaharian nito ng mga engkanto. Ang mga tao na iyon ang magiging kapalit ng kakayanan at abilidad ni Miranda bilang isang alay para sa kanyang ama. Isang madilim at tahimik na gabi, habang nahihimbing sa pagtulog si Amara, ay isang masamang panaginip ang dumating sa kanya. At sa panaginip na iyon ay naroon si Gardona, ang engkanto na nakabuntis sa kanya at ang nag-iisang ama ng kanyang anak na si Miranda. Doon ay galit na galit itong nagsasalita habang tila determinado sa bawat nais sabihin. Kamusta ka na, Amara? Naalala mo ba ako? Tila nang iinis na tanong nito sa boses na kakaiba. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ko kilala? Nahihintakutang tanong niya sa panaginip. Ako si Gardon. Nakalimutan mo na ba? Ako ang ama ng ipinagdadalang tao mo na si Miranda. Ako ang nag-iisa niyang ama. Tugon nito at inilabas pa ang mahabang dila habang tumutulo ang mga laway. Hindi mo anak si Miranda. Anak ko lang siya. At kahit anong gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin kung iyon ang balak mo. Galit na saad niya rito. Ganun ba? Pues kung ayaw mong ibigay sa akin ang ating anak, ikaw na lang ang nanaisin kong maging kapalit niya sa ayaw at sa gusto mo. Nang aasar pang wika nito habang malawak ang pagkakangisi. Mamamatay muna ako bago mo kami makuha. Hindi mangyayari ang mga nais mo. Ipinapangako ko yan sa sarili ko. Muling pagtatanggi ni Amara. Isa man sa inyo ay karapatan kong kunin sapagkat pag-aari ko kayo. Nananalitay ang dugo at laman ko sa inyo. Kung hindi ka sasama sa akin, kukunin ko si Miranda kapag nasa hustong gulang na siya upang dalhin sa aming kaharian. Natatawang tugon naman muli ni Gardona. Matapos iyon sabihin ay kaagad nang naglaho si Gardona sa kanyang panaginip. Kaagad ay bigla siyang nagising at tila takot at hinihingal na bumangon. Kaagad namang naramdaman ni Miranda ang kanyang biglaang pagtayo sa kinahihigaan. Inay, meron po bang problema? Meron po ba kayong nararamdaman? Nag-aalalang tanong ni Miranda. Wala naman anak. Ayos lang ako. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Masyado pang maaga para gumising ka. Ang tanging wika niya sa anak. Sigurado ka po inay ha? Kung may nais po kayong iutos sa akin, gisingin niyo lang po ako. Sige po, babalik na ako sa pagtulog. Paalam nito sa kanya. Tanging pagtango lamang ang muli niyang tugon sa kanyang anak bago iyon muling bumalik sa pagkahiga. Nang mga oras na iyon ay gulong-gulo ang isipan ni Amara. Mata man niyang tinititigan ang mukha ng kanyang anak na natutulog habang nasa kanyang tabi.
Hindi kita pwedeng ibigay sa kanya, anak. Sa akin ka lang at akin ka lang hanggang sa pagtanda mo. Kung kinakailangan ako na lang ang sumama sa kanya, gagawin ko. Huwag lang ikaw ang kunin niya. Malungkot na bulong niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang mukha ni Miranda. Hindi lamang iyon ang unang beses na dumalaw sa kanyang panaginip itong si Gardona. Halos gabi-gabi ay nakikita na ito sa kanyang balintatawa upang paalalahanan na kukunin niya nito si Miranda sa takdang gulang nito. At iyon ay labis na nagbibigay ng pangamba at alinlangan sa kanya. Ngunit inisip niya na hindi pa naman iyon ang tamang panahon at hindi pa umiidad sa 18 taong gulang si Miranda. Sa kasalukuyan ay nasa 14 na taong gulang pa lamang ito, kaya meron pa siyang 4 na taon upang makagawa ng paraan na hindi lubusang makuha sa kanya ni Gardon ang kanyang anak. Inay, ako na po ang magluluto ng mga yan. Magpahinga na lamang po kayo. Si Lola po nasaan? Masayang tanong ni Miranda sa ina nang umuwi iyon mula sa pinapasukang patahian. May pupuntahan pa daw ang Lola Amelia mo. Magbabalat daw ng bawang kinamanggari para magkaroon ng dagdag na kita. Sige na, lutuin mo na yan at nang makakain na tayo. Sagot naman ng kanyang ina. Kaagad namang tumalima si Miranda at nagtungo sa kusina upang lutuin ang dalang gulay at isda ng kanyang ina. Sa ganoong gawain ay madalas na siya ang mabilis na nagre-representa. Ang pagluluto ang naging kakambal niya sa kanyang mga pang-araw-araw na buhay. Makalipas ang maraming taon nasa ganap ng edad si Miranda. At dahil lumaki na nga siya, kaya lumalaki na rin ang gastusin nila sa bahay. Nagkasakit na rin kasi ang kanyang lola Amelia, kaya hindi na iyon nakakatulong sa kanyang ina para magtrabaho. Kaya naman, mag-isa na lamang na pinapasan ng kanyang ina na si Amara ang lahat ng gastusin sa bahay. At dahil sa hirap ng buhay, nagpasya si Miranda na maghanap ng trabaho sa mga kainan na di kalayuan sa kanilang lugar. Maswerte naman na nakahanap kaagad siya ng trabaho sa isang maliit na kainan bilang kusinera. Tagapagluto siya ng mga ulam na ititinda doon. Madalas ay hanggang 6 o 7 putahe ang pinapaluto sa kanya ng kanilang among babae na si Marga. Simula nang mamasukan doon si Miranda bilang kusinera, ay naging patok na palagi sa kanilang mga suki ang mga pagkain na kanyang iniluluto. Tila ba may kakaibang dulot iyon sa kanila na nakakapagpagaan sa kanilang pakiramdam. At para iba naman ay tila isang gamot iyon sapagkat hindi na nila maunawaan ang dahilan ay kusang gumagaling ang kanilang karamdaman sa tuwing kakain sila ng luto ni Miranda. Ngunit isang araw, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap na nagpahinto kay Miranda upang magtrabaho doon. Dahil biglaan na lang ang nangyaring pagkamatay ng kanyang amo na si Marga. Hindi naging malinaw ang dahilan ng pagkamatay nito, ngunit ayon sa nakakita ay natagpuan daw iyon sa bahay na nakadilat ang mga mata at nakabuka ang bibig. Labas ang dila na halos umabot na sa lupa at nanigas ang buong katawan. Kaya naman, napilitan si Miranda na humanap ng panibagong trabaho bilang isang kusinera sapagkat iyon ang nakasanayan niyang gawin. At dahil mga karinderya at kainan ang pangunahing negosyo ng mga tao doon sa kanilang nayon, ay iyon lamang ang tanging mapagpipilian niya upang makapagtrabaho. Sa kabutihang palad, ay muli siyang natanggap sa isang medyo malaki at maunlad na kainan. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay sa isang sulok at liblib ito na bahagi ng lugar at malayo sa kanilang tahanan. Ilang buwan ang nakalipas habang naroon siya sa bagong trabaho ay hindi inaasahang makita siya doon ni Mang Piping. Hindi niya nakilala ang matanda sapagkat paslit pa lamang siya nang huli niya iyong makita. Lumipat kasi ng tirahan ang matanda at doon nga iyon napadpad kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Miranda, ikaw nga ang sanggol na bunga ng isang kasalanan ng inkantong si Gardon.
ang mahinang sambit ni Mang Piping habang nakatitig sa kanya nang makita siya nitong nakaupo sa isang lamesa at nagpapahinga. Napakunot noon naman ang kanyang noo habang nakatitig dito bago nagtatakang nagtanong sa matanda. Mawalang galang na po, Lolo. Kilala niyo po ba ako? Kilala ko rin po ba kayo? May hinahon na tanong niya rito. Ikaw si Miranda, ang nag-iisang anak ni Amara at apo ni Amelia. Tuloy-tuloy na wika ng matanda habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Opo, ako nga po. Teka, sino po ba sila at bakit po kilala ninyo ang aking ina at ang aking lola? Muling tanong ni Miranda. Halika iha, may kailangan kang malaman tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Ang tungkol na rin sa iyong tunay na ama. Mahinang bulong sa kanya ni Mang Piping at hinawakan siya sa braso upang dalhin sa parte ng lugar kung saan ay walang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Hindi ka pangkaraniwang tao, iha. Isa kang anak ng engkanto na si Gardon. Panimula ng matanda. Nang marinig iyon ni Miranda ay akmang iiwas na sana siya upang bumalik sa kainan dahil iniisip niya na nawawala na sa sarili ang matanda. Ngunit muling nagsalita ang albularyo at baka sa tinig nito ang kasiguraduhan sa bawat sinasabi. Inililigaw ng isang engkanto ang iyong ina habang nangangaw siya noon sa kabundukan at pinagsamantalahan siya nito. Ilang buwan na nakakalipas ay nabuntis ang iyong ina at ikaw ang naging bunga. Pagpapatuloy ng mata. Napanganga naman si Miranda sa narinig at tila mas naging interesado pa siya tungkol dito. Kaya naman sa halip na humakbang palayo ay dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa harapan ni Mang Piping. Matapos noon ay tinanong niya ito ng maraming bagay at hindi naman ipinagdamot sa kanya ng matanda ang katotohanan sapagkat nasaksihan nito ang lahat ng pangyayari na naganap sa pagitan ng kanyang ina at ng ama niyang si Gardon. At bago matapos ang kanilang usapan ay may iniwang mensahe sa kanya si Mang Piping na hindi niya nakalimutan. Maaaring ang ina mong si Amara ang maging kapalit mo upang manatili sa mundo ng mga engkanto. Dahil batid ko na hinding-hindi ka ibibigay ng iyong ina sa iyong ama dahil mahal na mahal ka ni Amara. Dagdag pa ng matanda. Ibig sabihin, kukunin si inay ni Gardon sa akin? Ibig sabihin, si inay ang isasama niya sa kaharian nila? Nag-aalalang tanong niya kay Mang Piping. Tanging marahan na pagtango na lamang ang naisagot ng matanda at muling nagsalita. Iyon lamang ang pinakasakripisyong magagawa ng iyong ina upang hindi ka kunin ng iyong engkantong ama. Huling wika ni Mang Piping. Natapos ang usapan na iyon na punong-puno ng agam-agam at isipin si Miranda. Marami siyang nais itanong sa kanyang ina at nais linawin mula rito. Kaya ipinasya niyang kausapin iyon sa oras na makauwi siya mula sa trabaho. Ngunit kinagabihan nang umuwi si Miranda sa kanilang bahay ay wala na doon ang kanyang ina. Bagamat naroon ang mga gamit nito ay kinakabahan pa rin si Miranda na hanapin iyon sa kabuuan ng bahay maging sa paligid ng bakuran. Ngunit hindi niya na iyon nakita pa. Nang pumasok siya sa silid ng kanyang ina ay nakita niya ang isang panyolito na kulay pula. Merong iyong burda na 2 puso at sa gitna ng 2 puso na iyon ay nakaburda din ang pangalan nilang mag-ina. Nang makita iyon ay tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Miranda. Naiisip niya, iyon na marahil ang sinasabi ni Mang Piping na isang araw ay kukunin ng kanyang ama na si Gardon ang kanyang ina bilang kapalit niya. Dahil doon ay labis na nakadama ng kalungkutan ang dalaga na ng mga oras na iyon ay natigib sa luha ang mga mata. Hindi nagtagal ay namatay na rin ang kanyang lola Amelia at naiwan na lamang siyang nag-iisa. Kaya naman, ganoon na lamang ang kanyang pagdadalamhati at pagkalumbay. Ngunit pinili ni Miranda na magpatuloy sa buhay
at nananatiling matatag. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho sa karinderya at gaya ng dati, mas naging patok iyon at mabenta simula nang siya ang naging tagapagluto doon. Ngunit isang araw, sadyang malagim na pangyayari ang naganap sa kanyang trabaho. Isang lalaki ang biglaang namatay matapos kumain ng lutong ulam na si Miranda mismo ang nagluto. Habang nagkakagulo ang mga tao dahil sa pagkamatay ng lalaking kanilang suki, ay namataan ni Miranda ang isang Ginoo na maputi, matangkad, gwapo at malawak ang pagkakangiti sa kanya sa di kalayuan. Ngunit dahil sa dami ng mga tao na dumadaan at nakikiusyoso sa lalaking nakahandusay sa lupa, ay biglang nawala sa kanyang paningin ang nilalang na kanyang nakita. Ang ngiti nun ay tila may kahulugan, parang nagpapahatid ng isang banta, isang babala sa nalalapit at mas malagim na pangyayari. Tila ba natutuwa ito sa sinapit ng lalaking namatay? Sa isipin na iyon ay ipinilig na lamang ni Miranda ang kanyang ulo. Ganon pa man, si Miranda ang sinisisi ng mga tao sa baryo dahil siya ang itinuturong may kasalanan sa pagkamatay ng naturang lalaki. Ngunit ipinagtanggol naman siya ng kanyang amo at iginiit nito na matagal ng kusinera si Miranda sa kanilang kainan. At wala namang naging problema gaya ng nangyari sa lalaki. Isang araw, isang lalaki na naman ang galit at nagwawala na sumugod sa kanilang karinderya. Iyon ang kapatid ng lalaking namatay dahil sa pagkain na luto ni Miranda. Walang tigil sa pagwawala ang lalaki at ang tinutukoy ng kanyang galit ay walang iba kundi si Miranda. Maya-maya, sa gitna ng paghuhumirentado nito, ay naisipan nitong dumampot ng malaking bato at nais iyong ibato kay Miranda na kasalukuyang nasa harapan ng tindahan habang nakikiusap na daanin na lamang iyon sa maayos na usapan. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki at sa halip ay mabilis na sumugod sa kanya upang ibato ang hawak nito. Subalit laking gulat ng mga tao na naroon nang makita nila na tila natigilan ang lalaki at sa halip na si Miranda ang batuhin niya, ay ipinukol niya sa kanyang ulo ang bato na kanyang hawak. Malakas na ipinalo niya sa kanyang sarili ang matigas na bagay at inulit-ulit niya pa iyon hanggang sa mukha naman niya ang kasunod na pinagpupukol niya ng ubod lakas. Ilang saglit lang ang lumipas ay duguan at wasak na ang mukha ng lalaki ang tumambad sa mga taong naroon. Wala na itong buhay at nakahandusay sa lapag. Hindi magkamayaw ang mga tao na kumakain doon at isa-isang nagsitakbuhan. Ang ilan sa may hina ang loob ay nasuka pa nang makita ang umaagos na dugo mula sa mukha at ulo ng lalaki. Halos hindi naman makapaniwala si Miranda sa nangyari. Hindi niya alam kung bakit sariling katawan ng lalaki ang sinaktan nito sa halip na siya. Muli, sa gitna ng mga nagtatakbuhan at nagkakagulong mga tao, namataan ni Miranda ang kakaibang nilalang na nakita niya noong nakaraan. Noong mga oras na iyon ay meron ding namatay na lalaki sa kanilang kainan. Nakangiti ulit ito sa kanya na may kahulugan at tila nagbibigay ng sinyalis na hindi niya maunawaan. Nang maharangan iyon ng isang tao na napadaan, ay isang iglap lang na biglang nawala ang mahiwagang nilikha na iyon. Unti-unti na siyang naguguluhan kung sino ba talaga ang naturang lalaking iyon at kung bakit ito nagpapakita sa kanya sa tuwing magkakaroon ng karumal-dumal na pangyayari. Isang kalabit ang gumulat kay Miranda at nang tignan kung sino ang gumawa noon ay nakita niya si Mang Piping sa kanyang tabi. Seryoso ang mukha nito at bumulong sa kanya ng mga salita. Iha, nakita ko ang buong pangyayari at alam kong wala kang kasalanan sa pagkamatay ng mga taong yon. Ang tangi may kasalanan ay ang iyong ama na si Gardon. Nakita ko rin ang nilalang na iyon na tinatanaw mo sa tuwing magkakaroon ng kakaibang pangyayari dito. Iyon ang iyong ama. Tuloy-tuloy na bulong sa kanya ni Mang Piping. Huwag niyo pong sabihin na may kinalaman siya sa nangyaring ito, Lolo Piping, na siya ang may kagagawa ng mga nangyayaring to.
Nahihintakutan niyang turad sa matanda. Iyon ang katotohanan, Apo. At dahil nasa tamang edad ka na, kukunin ka rin niya sa mga araw na ito. Tugon ng matanda sa mahinahon na boses. Ho? Bakit kailangan pa niya akong kunin? Ang akala ko po ba titigilan niya na ako kasi nakuha niya na si inay. Ibig sabihin, nawalan lang ng saysay ang pagsasakripisyo ng aking ina na sumama sa kanya dahil gusto pa rin niya akong kunin. Sunod-sunod na sambit ni Miranda. Sa kasawiang palad, Miranda, nilinlang ni Gardon si Amara. Sinabi lamang niya iyon sa iyong ina upang sumama ito sa kanilang kaharian at gawing alipin. Hindi upang gawing reyna ng mga engkantada. Paglalahad ni Mang Piping. Napakasama niyang ama. Isa nga talaga siyang engkanto dahil wala siyang puso. Kawawa naman si inay, Lolo Piping. Ano pong gagawin ko ngayon? Tulungan mo po ako. Ayoko po sumama sa kanya. Ayoko mamuhay sa mundo nila. Nag-aalala at halos maiyak na wika ni Miranda. Huwag kang mag-alala, Iha. Gagawin ko ang lahat upang labanan natin si Gardon. At kinakailangan ko ang iyong tulong hingil sa bagay na iyan. Dahil ang matibay na desisyon mo ang magpapahina sa kapangyarihan niya upang gumawa ng hakbang para ikaw ay kunin. Sagot ng matanda sa naniniguradong tinig. Matapos ang ilang araw ng kanilang pag-uusap, isang gabi ay nagkaroon ng hindi magandang panaginip si Miranda. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan niya ang tunay na anyo ng kanyang ama na si Gardon. Taliwas sa nakita niyang gwapo at nakakaakit na mukha ng lalaki na madalas niyang namataan sa kanilang karinderya. Isang bagay lang ang maaari mong piliin, Miranda. Kung mananatili ka sa mundo ng mga tao at mamuhay ng normal, ay mawawala ang iyong kakayahan na makapagpaamo ng sino mang tao na makakakain ng iyong lulutuin. O sasama ka sa akin sa mundo at magkakaroon ng walang hanggang buhay, kapiling ang iyong ina na si Amara. Pangungumbinsi nito sa kanyang panaginip. Isa kang sinungaling. Ang sabi mo kapag nakuha mo ang aking inay, titigilan mo na ako at hindi nagagambalain pa kahit kailan. Ngunit hindi ka tumupad sa iyong mga pangako. Sinayang mo lang ang sakripisyo ng aking ina. Pasigaw na tugon niya rito. Maging matalino ka sa paggawa ng iyong desisyon, anak. Kaunting oras na lang ang nalalabi upang tuluyan na kitang kunin. Nang iinis na wika ni Gardona. Mas nanaisin ko pang manirahan at manatili sa mundo ng mga tao. Kahit alisin mo pa sa akin ang anumang kakayahang meron ako. Dahil hindi rin naman nagiging maganda ang resulta ng kakayahang iyon sa mga tao. Matigas na wika ni Miranda. Talagang matigas ang iyong ulo. Wala kang pinag-iba sa mga mortal na tao. Dahil dyan, mapipilitan akong gamitin ang aking puwersa at kapangyarihan upang madala kita sa mundo namin sa ayaw at sa gusto mo. Malakas at tila kulog na boses na sambit ng engkanto. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. At kahit alam ko na rin na hindi mo totoong ginawang reyna ang aking ina, kundi isang alipin na kagaya lang din ng mga mababang uri ng nilalang sa mundo ninyo. Paano mo nagawa yun sa babaeng nagsilang sa anak mo? Wala kang puso. Isa kang masamang nilalang. Galit na sambit ni Miranda at bumuhos ang pagluha sa gitna ng kanyang pagsasalita. Nagising siya ng madaling araw na iyon dahil sa kanyang panaginip. Mabigat ang dibdib na bumangon siya at kinuha sa kanyang aparador ang naiwang panyolito ng kanyang ina. Niyakap niya iyon ng mahigpit habang patuloy sa pag-iyak. Inay, sana po hindi ka na lamang nagsakripisyo. Sana po hindi ka na lamang sumama dyan. Iloko ka lang ni Gardon na yan. Ang akala niya yata pati ako malilin lang niya, pues nagkakamali siya. Naghihimutok na sambit niya habang yakap-yakap ang pulang panyolito. Ilang araw na hindi pumasok sa kanyang trabaho si Miranda. Meron siyang mga dahilan kung bakit ayaw niya nang gawin ang pagluluto. Una ay dahil iniisip niya na baka mangyaring muli ang naganap sa lalaki na namatay dahil sa kanyang niluto at kinain ng mga yon. Pangalawa, ayaw niyang muling sisihin ng mga tao
sa masamang epekto na hindi naman siya talaga ang gumawa. At ang ikatlo, nais niya nang iwanan at talikuran ang kanyang nakasanayan, gaano man iyon kahalaga sa kanya, dahil alam niya na meron itong kalakip na kapahamakan para sa ibang tao. At kung magpapatuloy siya bilang kusinera, magiging dahilan lamang iyon ng mga madugong pangyayari na hindi niya kontrolado. Matapos ang isang linggo na pamamalagi ni Miranda sa kanilang bahay na mag-isa lamang, ay sinundo siya ng kanyang amo. Pinuntahan siya nito sa bahay upang makiusap na bumalik siya sa muling pagtatrabaho. Ayon dito, simula nang mawala siya ay humina na ang kanilang kainan. Halos wala nang kumakain doon dahil hinahanap-hanap ng mga iyon ang kanyang putahe. Noong una ay tumanggi pa si Miranda, ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang amo at bakas naman sa tinig at mukha noon ang pagiging sinsero, ay napagdesisyonan niya na bumalik na muli sa pagluluto. Naisip niya kung talagang iiral kay Gardon ang pagiging ama nito, hindi iyon gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Kaya naman, kinabukasan, kaagad na siyang bumalik sa trabaho at nagpatuloy sa pagluluto. Ilang mga putahing muli ang inilatag nila sa karinderya hanggang sa di nagtagal ay muling nanumbalik ang pagdagsa ng mga tao at ang kanilang mga suki. Ang iba sa mga yun ay halos doon na ubusin ang buong maghapon at hindi na nagagawa pang magluto sa kanilang mga tahanan. Ngunit isang araw, may isang pamilya ang napadaan sa kanilang karinderya at nagpasyang kumain. Bakasyonista ang mga yon at inabutan ng gutom sa biyahe, kaya doon ninais na kumain. Ngunit matapos nilang kumain ay tila biglang naging kakaiba ang ikinikilos ng may edad na lalaki na wari ni Miranda ay ito ang ama sa pamilya. Tila ba nawawala iyon sa kanyang sarili at walang ano-ano ay tumakbo iyon ng sobrang bilis palabas ng kanilang kainan. Sa labis na bilis ng takbo ng lalaki ay nagdire-diretso iyon sa isang bangin sa di kalayuan sa lugar. Kaagad iyong nahulog doon at kahit anuman sa bahagi ng katawan nito ay hindi na nakita pa ng kanyang pamilya. Muli, namataan ni Miranda ang lalaki na madalas na umaaligid sa kanya sa tuwing may ganoong pangyayari. Tigilan mo ko! Lumayas ka sa mundo namin! Pasigaw na bulalas niya sa ikinagulat ng mga tao na naroon. Nagulat din ang kanyang amo at tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Ngunit tila napahiya siya sa kanyang sarili nang mapagtanto na wala naman siyang kinakausap at tanging nakikita lamang niya ay ang mga taong nagkakagulo upang makiusyoso sa lalaking nahulog sa bangina ng mga oras na yun. At dahil nga hindi niya na kinakaya pa ang mga nagaganap, ay minabuti niyang magpatulong na lang kay Mang Piping. Kaya nang muli silang magkita nito ay sinabi niya rito na kung maaari ay simulan na nila ang pakikipagtunggali kay Gardon bago pa sila nito maunahan sa gagawin nitong hakbang. Tama ka, Miranda. Kailangan nating kumilos sa lalong madaling panahon. At upang maputol na rin ang mga sumpa na idinidikit sa iyo ng iyong masamang ama. Sang-ayon ni Mang Piping nang magkausap sila isang gabi. Hindi ko na po kinakaya ang mga masasamang nangyayari. Hindi naman ako ang may sala, ngunit ako ang sinisisi ng mga tao. At dahil iyon sa kagagawa ni Gardona. Pigil ang galit na turan naman niya. Basta siguraduhin mo lamang na buo ang iyong desisyon upang manatili sa mundo ng mga tao. At kahit ano pang panlilin lang ang gawin niya, ay wag na wag kang magpapadala. Alalahanin mo, nauna nang maging biktima ang iyong naunang ina. Pagpapaalala sa kanya ng matanda. Matagal na po akong nakapagdesisyon, Lolo Piping. Kung ganito lamang din na hindi maganda ang naidudulot sa mas nakakarami ng aking kakayanan, mas mabuting manatili na lamang akong ordinaryong tao at hindi na umasa sa masamang sumpang iyon. Determinadong wika niya. Napagtanto at napatango na lamang at napangiti na lamang ang matanda habang nakatingin kay Miranda. Sa isip-isip niya ay humahanga siya sa dalaga sapagkat malakas ang loob nito na sumuway sa kanyang ama, kapalit ang kabutihan
at kapakanan ng mas nakararami. Nagtapos ang usapan nila na iyon sa pangako ni Mang Piping na babalik kinabukasan upang sunduin siya at doon sa lugar ni Mang Piping isasagawa ang mahiwagang ritual. Kaya naman nagkasundo sila na magkikita ng kasunod na gabi. Nang gabi na rin na iyon ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Piping. Kagaya ng mga tradisyonal na albularyo at manggagamot, kinakailangan niyang dasalan at balutan ng mga banal na orasyon ang mga gagamitin niyang anting-anting at armas upang mas makapit ang bisa ng mga iyon sa pakikipagdigma. Kaya naman nang makauwi ay kaagad niyang inihanda ang mga kalasag kagaya ng mutya ng dahon na itim. Iyon ay yari sa matibay na batong itim na hugis dahon at nagmula iyon sa ikapitong bundok at hinugot mula sa parte ng katawan ng natutulog na tikbalang. Kasunod niya namang inihanda ay ang mutya ni San Roque. Ito ay isang maliit na bato na kulay abo at nagmula sa piraso ng daliri sa kamay ng santo na si San Roque. Isa iyong banal na kwintas na ibibigay niya iyon kay Miranda upang hindi ito malapitan o masaktan ni Gardona. At ang panghuli niyang ihahanda ay ang armas na pilak na sibat na may 2 talima. Iyon ang kahuli-huliang armas na kikitil sa buhay ni Gardona. Ngunit mismong si Miranda ang kailangang gumawa nun upang mapatunayan ang kanyang tatag at tapang. At upang masubukan ang tatag ng kanyang puso na kunin ang buhay ng kanyang ama katumbas ng buhay ng mas maraming mortal. Naging makabuluhan para kay Mang Piping ang gabing yun dahil halos naubos ang kanyang oras sa pag-uorasyon at sa paghahanda ng mga kalasag na kanilang magagamit. Nang kasunod na gabi ay naroon na sila sa lugar ni Mang Piping, kung saan ay merong malawak na espasyo. Sa bandang likuran iyon ng kanyang bahay at ginawa niyang sagrado upang hindi makita ng sino man. Handa ka na ba, Iha? Pambungad na tanong niya sa dalaga nang magkaharap na sila. Nasa gitna ng iginuhit na pentagram ang dalaga at nakatayo habang suot na niya ang kwintas na mutya ni San Roque. Kahit anong mangyari, ay wag na wag kang magpapadala sa pagmamakawa o paglilinlang ni Gardon. Maaari mag-anyo siya bilang iyong ina na si Amara, ngunit wag mo itong paniwalaan sapagkat ang lahat ng kanyang gagawin ay pawang pababalat kayo lamang. Paliwanag ni Mang Piping. Tanging tango lamang ang naisagot ni Miranda. Bakas sa kanyang muka ang kahandaan sa magaganap na paghaharap nila ng kanyang tusong ama. Kasunod na ipinaliwanag sa kanya ng matanda ang tungkol sa pilak na sibat na may 2 talima. Hawakan mo itong pilak na sibat na may 2 talim. Kapag sinabi kong itarak mo, huwag ka nang magdalawang isip na itarak iyan mamaya sa kanya. At siguraduhin mo na buo ang iyong loob at hindi ka madadala ng iyong awa. Nasa dibdib at noo ang kahinaan ni Gardon, kaya iyon ang dapat mong tutukan. Mahabang paliwanag ni Mang Piping at iniabot sa kanya ang mahabang armas na may 2 talim sa dulo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ako magpapadala sa anumang uri ng kanyang panlilinlang. Naghanda na ako sa lahat ng posibleng mangyari. Matigas na tugon ni Miranda. Kaya naman, kaagad nang sinimulan ng matanda ang orasyon upang tawagin si Gardona. Noong una ay tila walang nangyayari sa kanyang mga pagtawag. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay umihip ang walang kasing lamig na hangin. Sinamahan pa iyon ng kakaibang amoy na tila natutuyot na bulok na isda. Kaagad na umalingaw-ngaw ang nakakarimarim na tingin ni Gardona sa paligid. Galit iyon at mabalasik ang bawat pagbagsak ng salita. Kaagad silang sinalubong ng sandamakmak na mga dahon na nagliliparan na halos tumakip na sa kanilang mga muka. Ano kailangan ninyo? Nakapagdesisyon ka na ba na sasama ka sa akin, Miranda? Tanong niya kay Miranda. Walang sino man ang nanaising sumama sa'yo. Isa kang masamang nilalang na hindi dapat nabibilang kanino man.
Galit na wika ni Miranda. Nagpakawala naman ng malakas na tawa ang engkanto at saka muling nagsalita. At sino inaakala mo makakapigil sa aking plano? Itong matandang to? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Tanong nito na nang iinsulto bago naglabas ng mga kulay itim na usok upang ibalot sana kay Mang Piping. Ngunit mabilis na kumilos ang matanda at kaagad na sinindihan ang mutya ng dahon na itim at kaagad iyong naglabas ng makapal na apoy. Kasunod ang usok na kulay berde at nilamon ang mga kulay itim na usok na pinakawalan ni Gardona. Ang mutya ng itim na dahon. Bakit ka meron yan? Hindi pangkaraniwang nilalang ang nagtataglay niyan. Talagang sinusubukan mo ang kakayanan ko, tanda. Ang galit na sigaw ni Gardona. Ikinumpas ng engkanto ang kanyang dalawang kamay at kaagad ay nagsilabasan ang mga malalaking ugat ng puno ng balite sa bawat sulok ng paligid. Nagmumula ang mga iyon sa ilalim ng lupa at lumalabas paitaas. Nang makita ni Mang Piping na silang dalawa lang ang pakay ng mga baging at ugat na iyon, ay kaagad siyang umusal ng orasyon at inihampas sa lupa ang dala niyang medalyon ng San Benito. Kaagad ay napalibutan sila ng malalaking apoy bilang proteksyon. Dahil doon ay hindi nagagawa pang makalapit ng mga ugat na nagmumula sa ilalim ng lupa, at sa halip ay kusang nagkakanta putol-putol ang mga yun. Anong ginawa mo? Ako ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa aming hukbo. Hindi mo ko maaaring madaig sa laban natin na ito. Galit na sigaw ni Gardona. At tila ba hindi nagpatalo ang engkanto. Dahil sa labis na galit nito ay naisuntok niya ang malaki at mahabang kamay sa lupa at nagdulot iyon ng labis na pagyanig ng lugar. Umalog ang kalupaan at ang paligid ay tila nawala sa maayos na pagkakaposisyon. Halos hindi makakilos ng maayos si Mang Piping habang si Miranda naman ay mahigpit na hawak-hawak ang pilak na sibat na may dalawang talim. Halos mawalan na rin siya ng balanse mula sa pagkakatayo. Nang mapansin iyon ng matanda ay kaagad niyang pinaalalahanan si Miranda. Miranda, wag na wag mong tangkay na umalis sa gitna ng marka. Magiging madali sa kanya na kunin ka kapag lumabas ka dyan. Pasigaw na bulalas ni Mang Piping habang patuloy pa rin sa pag-usal ng mga dasal. Habang abala si Gardon sa pagpapayanig ng lupa, ay sinamantala ni Mang Piping ang pagkakataon na iyon. Dinukot niya sa bulsa ang isang punyal na yari sa kristal at may tila mata ng santo sa loob, at mabilis na itinarak iyon sa anino ni Gardona. Kagad namang tila nangisay ang engkanto at hindi alam ang gagawin. Natigilan din ito sa ginagawang pagpapayanig ng kalupaan dahil unti-unti na siyang nangihina. Ngunit bagamat nangihina na siya, ay pilit pa rin siyang nananatiling nakatayo. Miranda, ngayon na! Malakas na utos ni Mang Piping kay Miranda. Kaagad namang sumugod si Miranda upang itarak na sana ang naturang sibat na may dalawang talim, ngunit nang malapit na siya kay Gardona ay hindi na ito ang nakita niya, kundi ang kanyang ina na si Amara. Anak, huwag mong gawin sa akin yan. Pakiusap, ako ito ang tunay mong ina. Ibigay mo sa akin ang sibat na yan. At ako na ang papatay kay Gardona. Pagmamakaawang wika ng kanyang ina. Miranda, huwag mo siyang pakikinggan. Ituloy mo lang ang kailangan mong gawin. Hindi ba't ito ang pinakahihintay mong sandali? Pasigaw na paalala ni Mang Piping. Miranda anak, mahal na mahal kita. Ako ba hindi mo ako mahal? Bakit mo kikitilin ang sarili mong ina na siyang nagluwal sa'yo dito sa mundo? Patuloy na pagmamakaawa ni Amara habang umiiyak pa iyon. Unti-unti ay lumapit sa kanya ang naaawang si Miranda. Umiiyak na rin iyon na tila ba hindi kayang gawin na saksakin ng sibat ang kanyang ina. Sa nakitang iyon ni Mang Piping ay napaantada siya at napadasal ng taimtim. Nababatid niya na natalo si Miranda ng damdamin nito dahil sa kanyang ina. Ngunit ikinagulat niya ang sumunod na ginawa ng dalaga. Inay,
Pero alam ko nga hindi ikaw ang aking inay. Kaya katapusan mo na, Gardon! Galit na boses na sigaw niya at mabilis na itinarak sa dibdib ng kanyang ina ang sibat na pilak na may 2 talima. Kaagad ay nagbago iyon ng anyo. Muling lumitaw sa anyo noon si Gardon. At nang makita ni Miranda na si Gardon nga iyon at hindi ang kanyang ina, ay muli niyang itinarak ang sibat. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay sa noo ng kalaban naman niya iyon itinarak. Kaagad na nalusaw at nag-apoy ang bawat matamaang parte ng sibat. At sa pinakahuli ay ubos lakas niyang itinarak ang sibat sa leeg ni Gardon. Iyon na ang nakapagpabagsak sa engkanto hanggang sa tuluyan na itong naging abo at sumama sa bawat ihip ng hangin. At matapos iyon ay patakbong niyakap ni Miranda ang matanda. Maraming salamat sa malaking tulong ninyo, Mang Piping. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahinahon na wika ni Miranda. Isa kang matapang na babae, Miranda. Pinahanga mo ako sa iyong katatagan. Ang buong akala ko ay nadala ka na sa bugso ng iyong damdamin. Ngunit hindi ko inasahan ang kasunod na ginawa mo. Binabati kita, iha. Nakangiting tugon naman ng matanda. Matapos ang laban na iyon, 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng asawa at mga anak si Miranda. Na isa katuparan na din niya ang pagkakaroon ng sariling negosyo na kainan na noon pa niya pinapangarap. Ngunit itinuloy niya iyon nang walang halong anumang mahika, kundi ay pawang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang kalakip ng bawat putahe na kanyang niluluto para doon. Nagkaroon sila ng anak na 3. Ang isa dito ay babae at ang 2 ay pawang mga lalaki. Naging masipag at mapagmahal na asawa at ama din ang kanyang kabiyak na si Rowella. At ang naiwang panyulito ng kanyang ina ay naipasya niyang pagawan ng isang malaking kwadro na may salamin at isinabit niya iyon sa tapat ng pintuan ng kanilang bahay. Ginawa niya iyon bilang nag-iisang alaala sa kanyang mahal na ina. At ganoon na rin naman, malaki ang respeto ni Ruel sa kwadro na iyon dahil batid niya kung gaano kalalim ang naiwang alaala nun sa kanyang asawa. At sa tuwing makikita iyon ni Miranda ay hindi pa rin maalis sa kanyang alaala ang kanyang ina na si Amara. Ang kanyang ina na nagsakripisyo kapalit ng pananatili niya dito sa mundo ng mga tao at magpatuloy ng ordinaryo at normal na buhay. Sa paglipas pa ng mga taon ay naging maunlad at matagumpay ang naging buhay nila ng kanyang pamilya at kinuha niya si Mang Piping upang alagaan dahil batid niya na wala iyong ibang matutuluyan sa pagtanda nito. At sa panahon na matapos na ang sandali nito sa ating mundo. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.